Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. Hindi ko tunay na pangalan. 27 anyos sa kasalukuyan at dating nagtatrabaho bilang isang yaya sa may BGC. Dahil nga sa hirap ng buhay namin sa probinsya, ay napagpasyahan kong makipagsapalaran. Mabuti na lang at may kakilala ang tiyahin ko dahil dati na rin tong nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa Magallanes, kung kaya naman mabilis akong nakapasok sa trabaho. Pero hindi ko sukat akalain na magkakaroon ako ng isang pagsubok sa amo kong lalaki nang minsang ito'y malasing. Si Sir Robert, na 40 anyos na, hindi niya tunay na pangalan. Isang negosyante, pero kahit na may edad na ito, ay matipuno pa ring tingnan. Hindi naging madali ang adjustment na ginawa ko dahil mayaman ang pamilyang naging amo ko. Habang Inglesera naman, ang batang binabantayan ko na itago na lang natin sa pangalang Alona. Mabuti na lamang at kahit papaano ay nakapagtapos ako ng high school, kung kaya naman masasabi kong naiintindihan ko pa rin ang mga sinasabi nila. At naiintindihan din naman ako nito kahit minsan ay English Carabao na ang lumalabas sa bibig ko. "You don't have class, Alona. It's raining," sabi ko sa alaga ko habang hawak nito ang kanyang uniforme. Dahil nga suspended ang klase ngayong araw, dala ng hindi magandang panahon, alam kong nagtataka siya kung bakit hindi kami nag-aayos papuntang eskwelahan, habang maaga namang umalis ang nanay nito papunta sa isang business meeting sa Pasay. Sa pagkakaalam ko, ay flight attendant ang natapos na kurso ng amo kong babae. Ngunit dahil nga sa siya ang tagapagmana ng negosyo ng pagmamay-ari ng kanilang pamilya, ay si Madam pa rin ang nag-aasikaso ng lahat. Half Chinese, half Pilipino kasi ito, habang ang amo ko namang lalaki ay purong Pinoy. Magkalapit nga lang ang probinsya naming dalawa ni Sir Robert, kaya alam kong Bisdak o Bisaya rin to. "But I'm bored, Yaya. Let's go outside, please." Nagmamakaawang sambit ni Alona, kung kaya naman sinubukan kong ituro sa kanya ang mga laruan nitong halos pumuno na sa 3 malalaking cabinet sa likuran namin. "Do you want to play?" Tanong ko sa kanya na sinagot naman ito ng magkakasunod na mga iling. Sabi na nga ba, kahit anong dami at mamahali ng mga laruang binibili ng mga amo ko, ay wala pa rin yung kwenta sa isang batang nagsawa ng maglaro sa loob ng bahay. Mas gusto pa rin itong gumala sa labas at makipaglaro sa mga kaibigan nito sa school, tulad ng ginagawa ng mga normal na bata sa tuwing walang eskwela. Sakto namang habang nakasimangot si Alona sa harapan ko, ay siya ring pagdating ni Sir Robert. "Anong nangyayari, Ana?" Bumuntong hininga ko habang nakatingin kay Sir. Pero alam nitong sa tuwing ganun ang pag-uugali ng kanyang anak, ay kailangan nila itong pangaralan dahil yun ang gusto ng kanyang asawa. Hanggat maaari kasi ay ayaw nila itong lumaking walang modo at spoiled, kung kaya naman maging ako ay may karapatan ding sabihan nito ng stand in the corner. Sa tuwing nakakagawa siya ng hindi maganda o kapag masyadong matigas na ang ulo. Tumakbo naman si Alona ng mabilis papunta sa dad niya. Sabay sabing, "I want to play with Yaya outside, Daddy, please. Stop the rain." Lihim akong natawa sa sinabi ng bata habang halatang natuwa rin si Sir, kung kaya napangiti na lamang to sa kanyang anak sabay luhod sa harapan nito. "Okay, I will stop the rain. So can you play with your Yaya here while I'm doing it?" Tumango naman si Alona at saka pakanta-kanta pa habang pabalik sa kinaroroonan ko. Mga bata nga talaga minsan ang bilis mapaniwala. Pero yun naman ang dahilan kung bakit ang cute nila
dahil napaka-inosente ng mga to. Habang magkatitigan kami o nagkatitigan kaming dalawa ni Sir, hindi namin napigilan ang huwag mapangiti sa isa't isa. Pero mabilis din akong umiwas ng tingin dahil alam kong hindi ko pwedeng gawin yon ng matagal at baka mapasama pa. Kahit na nasa 40 anyos na siya, ay hindi yun mahalata dahil maputi, matangkad at talaga namang matipuno ang katawan ni Sir Robert. Pero higit sa lahat, magkahawig silang dalawa ni Dieter Ocampo kung malapitan. Nung unang buwan ko nga dito, napagkamalan ko talaga siyang artista. Matapos ang walang katapusan naming paglalaro ni Alona, sa wakas ay napagod na rin to hanggang sa makatulog. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon para gawin ang ibang mga trabaho ko. Simula sa pag-aayos ng mga nagkalat na laruan sa sahig, hanggang sa mga labahin nitong dinala ko sa laundry area dahil iba rin ang nakatokang gumawa nun. Nakahanda na rin ang memeryendahin nito mamaya pagkagising, maging ang kakailanganin namin kapag nagaya na itong lumabas mamaya. Promise is a promise. Yan pa naman ang bukang bibig niya habang naglalaro kami. Tulog pa rin ba si Alona? Ganon na lamang ang pagkabigla ko nang magkasalubong kaming dalawa ni Sir Robert. Opo sir, napagod sa kakalaro kanina. Sagot ko habang hawak ang isang basong tubig. Mabuti naman. Tinawagan ko na ang mom mo at pumayag siyang dalhin mo sa mall at playground si Alona mamaya. Isama niyo na lang si Mang Steve para may magbubuhat ng mga laruan na mapipili niya. Opo sir. Saglit akong napatingin sa hawak nitong wallet dahil mukhang alam ko na kung anong patutunguhan ng mga bili nito sa akin. Pambili ng mga laruan. Kapag kulang, nasa secret pocket ang card ko. Alam ko namang alam mo na ang gagawin in case. Tumango ako bago tinanggap ang inaabot itong wallet sa akin nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang kamay ko. Opo sir, tanda ko naman po lahat ng mga instruction na binigay niyo ni ma'am sa akin noon. Sabi ko para malaman itong baliwala lang sa akin ang nangyaring pagkakadikit ng mga kamay namin. Pero hindi pa man ako nakakalayo nang muli na naman siyang magsalita. Nga pala Ana. Yes sir, may iba pa po ba kayong kailangan sa akin? Nagmamadali kong tanong para maisip nitong may iba pa akong gagawin sa kwarto ng kanyang anak. Salamat sa pag-aasikaso mo sa anak ko. Sa'yo na tong 1,000, bahala ka na kung saan mo gagamitin. Wala naman akong nagawa kung hindi tanggapin ang inaabot nito sa aking pera. Dahil alam kong magpupumilit lang si sir kung tatanggi ako. Ganun naman silang mag-asawa magmula noon. Kahit sabihing medyo mas mausisa si ma'am kung ikukumpara sa kanya. Habang kumakain kami ng hapunan sa maid's quarter, ay napili nilang gawing topic si Sir Robert kasabay ng dessert naming egg pie. Nakasanayan kasi naming lahat na pagkatapos ng hapunan ay magchichikahan muna kaming lahat. Hindi lumabas si Sir buong araw kanina, di ba? Nagkausap ba kayong dalawa, Ana? Tanong ng tagaluto naming si Manang Esther. Opo, sagot ko naman. Dinala ko sa mall at playground si Alona kanina kaya kinausap ako ni Sir. Agad namang sumabat sa usapan ang labandera naming si Tia Maddie. Mabutit hindi nahulog ang underwear mo. Ito kasing si Tere, parang kinikilig kapag lumalapit kay Sir. Anito na nasundan ng tawanan. Maging ako ay napangiti na rin sa ginagawa nilang pangaasar sa kasamahan namin. Tampulan kasi ng biro si Tere dahil alam naming lahat na may crush ito sa amo naming lalaki. Hindi naman ho, nasanay na akong kausap sila para sa bata. Parte ng trabaho ko yun eh. Tumangu-tango naman si Manang Esther. Napaka-professional talaga ng ana namin. Sabi nito na sinang-ayunan naman ng iba dahil sabay-sabay pa silang napatango. Pero ni minsan ba talaga hindi ka kinilig kay Sir? Alam mo na, maliban sa sobrang gwapo niya, mabait pang kausap at mapagbigay. Ako ngang malapit na mag-50 anyos, kinikilig pa rin kapag ngumingiti si Sir sa akin eh. Hindi ko na rin napigilan ang huwag matawa sa mga sinasabi nila. Mabuti at nalilihis ang usapan kung kaya't natapos ang mga asaran at kwentuhan nang hindi bumabalik ang atensyon nila sa akin.
Karamihan kasi sa amin na galing probinsya ay nakastay in, habang may iba rin namang umuuwi sa kanila dahil malapit lang. Gustuin ko man kasing sabihin sa kanila na medyo na-attract din ako sa kabutihan at kagwapuhan ng sir namin, ay minabuti kong sarilinin na lamang dahil ayokong masali ito sa gabi-gabing asaran, lalo na't mas malapit ako sa mga amo namin kung ikukumpara sa kanila. Tama na yung nagtatanong sila sa akin, pero hanggang ganun na lang dapat. Isang araw, nakaramdam ako ng hilo. Okay ka lang, Ana? Saglit akong napakapit sa upuan malapit sa kinatatayuan ko nang makaramdam ako ng konting pagkahilo. Gustuhin ko mang sagutin si Sir dahil alam kong napansin ito ang nangyari, ngunit hindi ko ito ginawa. Inobserbahan ko lamang ang aking sarili hanggang sa unti-unti rin namang nawala. Sir, pwede po ba akong bumaba muna? Bigla kasi ako nahilo eh. Sabi ko habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa bata na abala sa ginagawa nitong pagkukulay ng activity nila sa school. Kanina pa kasi namin hinihintay ang private tutor nito, pero hanggang ngayon ay wala pa ring dumating. Masamang pakiramdam mo, bakit hindi mo sinasabi kaagad? Hindi naman po, baka anemic na naman ako. Nabanggit ko rin naman na po to kay ma'am last time. Sabi ko para mabawasan ang pangamba niya. Kung masama ang pakiramdam mo, magsabi ka sa akin. Hindi naman ako tulad ng ma'am mo na mausisa. Anya, magpahinga ka muna. Maghahanap muna ako ng ibang magbabantay kay Alona hanggang mamaya. Wala akong nagawa kung hindi magpasalamat at sundin ang sinabi ni Sir Robert sa takot na baka mas lumala lamang ang sama ng pakiramdam ko kapag pinilit kong magtrabaho. Ayoko rin namang maapektuhan ang activities ng bata. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng malaroang nagkalat sa kwarto ni Alona, natigilan na lamang ako nang biglang lumapit sa akin si Sir Robert tsaka may inabot na maliit na paper bag. Magtatanong pa sana ako kung para saan ang binigay niya sa akin, pero mabilis naman tong lumabas ng kwarto nang walang pasabi. Gabi na nang buksan ko ang binigay nito sa akin. Hindi ko naman maitago ang tuwa nang makita ang 2 bote ng vitamins para sa anemia. Saglit kong tinitigan ang presyo, tsaka napailing na lamang dahil sobrang mahal ng mga to. Sinadya ko tuloy na bilisan ang trabaho kinabukasan para magawa ko sanang pasalamatan ni Sir Robert, pero hindi ko yun nagawa dahil may importante pala tong lakad kasama ni Madam. Bukas pa raw ang uwi nilang 2. Ibig sabihin, hindi ko siya pwedeng lapitan at baka mamaya magkaroon pa ng ibang kahulugan kay Madam ang gagawin ko. Mas pinili ko tuloy na itago na lang ang tuwa at pasasalamat ko kay Sir kaysa mapahamak pa ako. Pero nang minsang bumiyahe si Madam para dumalo sa isang business conference sa ibang bansa, ay hindi ko inaasahang si Sir mismo ang kakausap sa akin. Busy ka ba, Ana? Hindi ako agad nakasagot dahil una kong napansing amoy alak si Sir at parang medyo namumungay na rin ang mga mata nito dala ng tama ng alak. Ang aga naman yata para uminom. Sabi ko sa sarili ko. Kakatapos ko lang bang maglinis ng kwarto ni Alona, sinadya kong huwag siyang tingnan sa mga mata dahil hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang lakas ng kabog ng puso ko. May ipapagawa po ba kayo, Sir? Umaling ito kung kaya naman para akong nabunutan ng tinik. Balik na po ako sa kwarto, baka gising na si... Hindi ko pa man natatapos ang gusto kong sabihin, pero natigilan ako nang biglang mahigpit itong hinawakan ang kamay ko. Umepekto naman bang vitamins? Lihim na lang akong kinabahan ng mga oras na yun. Oo nga pala, Sir. Salamat po pala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang kabang nararamdaman ko habang kausap si Sir Robert. Wala tuloy akong ibang hiniling ngayon kung hindi ang makaalis na sa kinaroroonan ko. Akala ko talaga makakatakas na ako matapos kong magpasalamat sa kanya, pero hindi. Mas lalo pala akong matutunaw sa kabutihang pinapakita niya sa akin. Nang niyaya ako ni Sir na samahan siya habang natutulog pa si Alona, ay hindi ako nakatanggi. Parang may kung ano kasing nagtulak sa akin na samahan to at alamin kung bakit nagawa niyang uminom ng tanghaling tapat.
Pero imbis na problema nito ang mapag-usapan namin, ay sa akin napunta ang usapan. Bakit hindi mo na lang kasi aminin na may gusto ka sa akin, Ana? Sinadya kong magpanggap na hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin ng sinabi nito kahit alam ko naman. Sir? Ngumiti siya sa akin na para bang nahalata niya kung anong nasa isipan ko. Kaya siguro wala kang boyfriend kahit pinapayagan naman namin kayong lumabas tuwing day off niyo. Mas mahalaga po ang trabaho ko. Kaya ayoko munang magkaroon ng boyfriend, sir. Mas pinili kong sagutin to ng diretsyo. Total alam kong maya-maya ay magigising na rin ang anak niya. Pero bago pa man mangyari yun, ay hindi ko akalaing magagawa kong aminin sa kanya ang buong katotohanan. Huwag kang mag-alala, Ana. Walang ibang makakaalam. Tayong dalawa lang. Anya habang nakatingin ng makahulugan sa akin. Sinubukan ko namang ibaling ang paningin ko sa ibang sulok ng kwarto, ngunit puno ng lambing naman itong hinaplos ang aking pisngi. Pero sir, matiim ko siyang tinitikan habang pinipigilan ang sarili kong emosyon. Malito eh. Nang mga oras na yon, nahati ako sa kabutihang pinapakita nito sa akin at sa kabutihang pinapakita rin ng amo kong babae. Sa huling pagkakataon, ay sinubukan ko pa ring labanan ang tuksong bumalot sa akin. Ngunit nang magawa nito akong halikan sa labi, ay tuluyan na akong nawala sa sarili. Hanggang sa tuluyang nabuhay ang nagbungang paghanga ko kay Sir Robert. Magtiwala ka sa akin, Ana, hindi kita pababayaan. Sabi pa nito, habang unti-unting kinakalas ang botones ng suot kong uniforming pangyaya. Wala naman akong nagawa kung hindi hayaan lang si Sir sa anumang nais niya. Hanggang sa tuluyang dumabo ang malambing na haplos sa aking bewang at kung saan-saan pa. Ilang minuto pa ang nakaraan nang tuluyan akong ihiga ni Sir sa kama nilang mag-asawa. Hanggang sa tuluyan kong ibukas ang mga binti ko para sa kanya. Niyakap ko si Sir ng mahigpit, kasabay ng pag-uga ng kamang nagsilbing instrumento sa bawal naming sandali. Hanggang sa tuluyan ring humupa ang uhaw sa pagitan naming dalawa. Habang nag-aayos ako ng sarili, ay nanatili akong tahimik. Sabihin man kasing nagawa kong isuko sa kanya ang sarili ko, ngunit natatakot pa rin akong baka may makahuli sa amin. Mahigit 3 buwan ding nagtagal ang pinagbabawal na relasyon naming dalawa ni Sir Robert, bago ko napagpasyahang tapusin na ito sa pinakamadaling paraang alam ko. Oo, inaamin kong nasaktan ako sa sarili kong desisyon dahil totoo namang napamahal ako sa kanya. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, Ana? Malungkot na wika ni Madam habang pinagmamasdan ang maletang nasa harapan ko. Sinadya kasi naming gabi ang magiging biyahe ko papuntang airport dahil alam naming muli na namang iiyak ang bata habang sinasabing hindi siya papayag na umalis ako. Mabigat sa kalooban kong saktan si Alona sa ganitong paraan. Ngunit kung ito lang ang magagawa ko para tuluyang tuldukan ang isang bagay na maaaring mas masakit dito, ay gagawin ko. Salamat po sa lahat ng mga naitulong niyo sa akin at sa aking pamilya, ma'am. Sinadya ko pang hinaan ang boses ko upang huwag niyang marinig kung paano ko humingi ng tawad sa kanya sa kasalanang nagawa ko. At habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang mga matang nakasunod sa akin, pero binaliwala ko na lamang to. Alam ko kasing masama ang loob ni Sir Robert sa naging desisyon ko, kung kaya hindi man lang to nagpakita sa akin. Kaya nga bago pa man ang pag-alis ko, ay inulit-ulit kong ipinaliwanag sa kanyang mas mabuti nang tapusin namin ng maaga ang namamagitan sa amin kaysa mahuli ang lahat. Tama, mas pinili kong sundin ang sarili ko, hindi lamang para sa pansarili kong karapatan, kung hindi para sa kinabukasan ng batang nasa sinapupunan ko. 4 na taon na rin ang nakalipas, magmula nang maipanganak ko si Athena. Pero alam ng may taas, na ni minsan ay hindi ko pinagsisisihang dumating siya sa buhay ko. Dahil sa aking anak, nagkaroon din ako ng lakas para patawarin ang sarili ko at bumangon
sa kabila ng mga natanggap ko mula sa ibang tao. Sabihin man nilang walang tatay ang anak ko, hindi na ako gagawa muli ng isang desisyong maaaring ikasira ng masaya at tahimik naming buhay. Pamilya pa rin naman kaming maituturing ng anak ko at handa akong protektahan siya hanggang sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lamang po ang ibinahagi kong istorya. Hanggang sa muli.